Hi, I'm Prince, 23 years old. High school pa lang ako nung unang beses kong naramdaman na may kakaiba sa akin. Hindi ko agad naintindihan kung ano yon. Basta ang alam ko lang, may mga pagkakataon na parang hindi ako komportable sa sarili ko. May mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Kapag nakakakita ako ng gwapong lalaki, napapatingin ako. Hindi lang yung normal na tingin ha. Yung tipong mapapaisip ka talaga. Mapapatitig ka ng konti. Tapos bigla akong sasabihin sa isip ko, ang gwapo niya. Gusto ko siyang hawakan. Sana kasing gwapo din niya ako. Yung mga ganong thoughts ko, akala ko naiinggit lang ako. Akala ko gusto ko lang maging katulad nila. Mas gwapo, mas confident, mas pansinin. Pero habang tumatagal, nag-iba. Hindi na lang siya simpleng paghanga. May ibang pakiramdam na. Napansin ko na, hindi na lang ako napapatingin dahil gusto ko maging katulad nila. Napapatingin na ako dahil gusto ko sila. Doon ako natakot. High school pa lang ako noon. Bata pa. Wala pa akong alam sa sarili ko. At lalong wala akong lakas ng loob na tanggapin kung ano yung nararamdaman ko. Kaya ang ginawa ko, pinigilan ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi to pwede. Hindi ako ganito. Hindi ako dapat ganito. Pinilit kong maging normal. Pinilit kong baguhin yung sarili ko. At doon pumasok yung idea na magka-girlfriend ako. Nagkaroon ako ng girlfriend nung high school. Maganda siya. Mabait. At higit sa lahat, babae siya. Parang yun ang sagot sa lahat. Kung may girlfriend ako, ibig sabihin, normal ako. Ganun yung iniisip ko. Sa una, okay naman. Masaya. Nakikipag-date ako. Nakikipag-chat. Naranasan ko yung typical na relasyon ng isang high school student. Pero sa likod ng lahat ng yun, may tinatago pa rin ako. Kahit may girlfriend ako, hindi nawawala yung pakiramdam ko kapag nakakakita ako ng gwapong lalaki. Kaya hindi nagtagal, nakipaghiwalay din ako sa girlfriend ko. Hanggang sa nag-college na ako, akala ko, pagdating ko ng college, mawawala na lahat. Akala ko magiging busy ako. Maraming bagong tao, bagong environment, bagong buhay. Siguro dun na matatapos yung lahat ng kalituhan ko sa sarili ko. Pero hindi pala ganun kadali. Pilit ko pa rin nilalabanan yung kabaklaan ko. Kung titignan mo ako, hindi mo talaga iisipin na nagkakagusto ako sa kapwa ko lalaki. Manly na manly ako kumilos. Puro lalaki ang barkada ko. Nag-gym din ako. Gusto kong magmukhang lalaki sa paningin ng iba. Gusto kong patunayan sa sarili ko na walang mali sa akin. Pero kahit anong pilit ko, nandun pa rin. Mas lalong gumulo yung gender identity crisis ko nung nakilala ko si Oliver. Second semester nun. Transferi si Oliver galing sa ibang university. Pansinin si Oliver dahil gwapo din ang kumag. Si Oliver yung tipo ng lalaki na kahit hindi mo kilala, mapapatingin ka. Yung tipong, pag nakasalubong mo sa hallway, mapapalingon ka ulit para lang masigurado kung tama ba yung nakita mo. Sobrang gwapo talaga niya. Matangos ang ilong. Makapal ang kilay. Sobrang defined ng jawline niya. Built yung katawan, hindi sobrang bulky, pero halatang inaalagaan. Matangkad at tisoy. At yung labi niya, sobrang kissable. Artistahin yung dating niya. Kaya kahit transferi siya, umingay yung pangalan niya sa university namin. Lahat napapansin siya. Pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya yung tipo na palabiro o maingay. Medyo tahimik siya. May pagkaisnabero. O baka mahiyain lang. Hindi ko pa siya masyadong kilala noon. Ang alam ko lang, magkatabi kami ng upuan sa 3 subjects namin. Noong una, casual lang ang usapan namin. Pre, pahingi ng notes, may ballpen ka. Pahingi naman ng papel. Uy, pakopya naman ako. Ganyan lang siya makipag-usap sa akin before. Hanggang sa humahaba na yung usapan naming dalawa. Pre, sabay tayong mag-lunch mamaya, sabi ni Oliver habang nakikinig kami sa professor namin. Sige. Saan ba? Tanong ko.
Ayaw ko yung ulam sa kantin. Lakad-lakad tayo mamaya. Hanap tayo anong pwedeng kainin. Sabi niya, okay, sagot ko. Pero syuta, deep inside, kinikilig ako. Hindi ko alam kung bakit. Simpleng aya lang naman yun. Wala namang meaning. Pero para sa akin, parang may kung anong kumikiliti sa dibdib ko. Yung tipong gusto kong mag-react pero kailangan kong magpanggap na normal lang. Kalma ka lang, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi eh. Hindi ko kayang kumalma. Pagdating ng lunch, sabay kaming naglakad palabas ng campus. Magkatabi kami. Tahimik. Paminsan-minsan nag-uusap. San ka ba nakatira? Tanong niya sa akin habang naglalakad kami. Mandaluyong, sagot ko. I see. Medyo malapit lang. BGC naman ako. Sabi niya. Ay social naman. Yayamanin. BGC. Sabi ko tapos tumawa ako. Hindi naman. Sagot niya. Natawa din siya. Bakit ka pala nag-transfer ng school? Tanong ko sa kanya. Long story, pero kwento ko sa'yo next time. Sabi niya. Okay? Sagot ko pero ang totoo, gusto na agad marinig. After akong ayain ni Oliver na kumain sa labas. Doon na nagsimula ang lahat. Hindi ko akalain na yung simpleng lunch na yon. Doon na nagsimula ang lahat. Mas naging madalas yung pagsasama namin. Hanggang sa hindi ko na namalayan. Palagi na kaming magkasama. Naging tropa kami. Pag walang klase, nasa gym kami at nagbabasketball or naglalaro kami ng Mobile Legends. Minsan kasama din namin yung ibang classmates namin, tumatambay kami sa kondo niya or gumagala lang sa mall. Minsan, pumupunta kaming dalawa sa Tagaytay. Biglaan lang. Kaming dalawa lang. Pre, tara alis tayo. Sabi niya minsan. Saan? Tanong ko. Basta, drive lang. Sabi niya. At yun na. Sasakay ako sa kotse niya. Walang plano. Walang destinasyon sa una. Hanggang sa marirealize na lang namin, papunta na kami ng Tagaytay or kung saan. Magkatabi kami sa kotse, nag-uusap lang ng kung ano-ano lang. Minsan naman, hindi na kami umaalis. Sa kondo niya ako natutulog. Mag-Netflix lang kaming dalawa maghapon. Magkatabi kami sa kama. Walang mali siya pero sa akin meron. Iba yung tumatakbo sa isip ko. At sa bawat sandali na magkasama kami, sobrang pinipigilan ko ang sarili ko. Gusto kong sabihin sa kanya kung gaano ko siya kagusto. Hindi bilang isang kaibigan. Gusto ko siya higit pa sa isang kaibigan. Masaya ako kapag kasama ko siya. Masaya ako kapag kausap ko siya. Kahit alam ko, hanggang kaibigan lang ako. Lumipas ang mga taon. Third year college na kami. Magkasama pa rin kami. Magkaibigan pa rin. Pero siguro para sa kanya kaibigan lang ang tingin niya sa akin pero ako, hindi na. Higit pa sa kaibigan ang turing ko sa kanya. Sa sobrang tagal ko siyang kilala na. Natutunan ko na siyang mahalin. At hindi ko na kayang labanan yung kabaklaan ko. Hanggang sa dumating si Danica. Ang babaeng nagpatibok ng puso ni Oliver. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Basta isang araw, bigla na lang siyang nagkwento. Pre, may nakilala akong babae. Ang ganda niya at ang bait. Nasa kanya yung mga qualities na gusto ko. Sabi niya, habang nag-uusap kami sa kondo niya. Talaga? Saan? Tanong ko. Meron akong naramdaman na bigat sa dibdib ko. Sa dating app, si Danica. Nakwento ko na siya last time sa'yo ah. Akala ko same lang siya ng ibang babae, pero ibang-iba si Danica. Sagot niya. Naalala ko na. Siya yung sinabi mo na dapat pang palipas oras lang. Sagot ko. Oo, pero ibang-iba siya sa personal. I really like her. Sagot niya. Tapos pinakita niya sa akin yung mga pictures nilang dalawa ni Danica nung nag-date sila. Sa bawat banggit niya ng pangalan ni Danica. Nasasaktan ako.
Nalulungkot at natatakot ako na mawawala na sa akin si Oliver dahil nandyan na si Danica. Bakit kahit alam kong wala akong karapatan, hindi ko mapigilan masaktan? Na-meet ko na si Danica. Mabait naman siya at maganda at sobrang bagay sila ni Oliver hanggang sa dumating na yung araw na kinakatakutan ko. Official na naging mag-boyfriend and girlfriend si Danica at Oliver. Meron ng taong nagmamay-ari kay Oliver. Parang gumuho ang mundo ko nang malaman ko na sila ng dalawa na. Hindi ko inakala na ganun kasakit. Akala ko prepared na ako. Akala ko matatanggap ko agad. Umiyak ako. Hindi yung simpleng luha lang. Yung iyak na parang may dinadala akong sobrang bigat. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito kasakit. Wala naman kaming relasyon. Wala naman kaming label. Hindi naman niya ako pinaasa. Magkaibigan lang kami pero bakit ganito kasakit? Bakit parang mamatay ako sa sakit na nararamdaman ko? Simula nung naging sila ni Danica, hindi na kami madalas magkasama. Unti-unti, nawala yung closeness namin. Yung dati, halos araw-araw magkasama kami. Ngayon, paminsan-minsan na lang. Yung dati, siya yung unang nagchat-chat. Ngayon, may ibang kausap na siya. Hindi ko na sinasagot agad yung chat niya at tawag kasi mas lalo ko lang sasaktan ng sarili ko kapag didikit pa ako sa kanya. Hindi ko kayang magpanggap na okay lang ako. Hindi ko kayang makita siyang masaya sa iba. Hindi ko kayang maging normal ulit. Kaya ang ginawa ko, lumayo ako. Kahit masakit. Hanggang sa isang araw, maaga akong pumasok sa classroom. Wala pang tao, tahimik. Ako lang. Gusto ko ng katahimikan. Pero hindi ko inasahan. Nadarating din siya ng maaga kasi madalas late siya. Biglang bumukas yung pinto at pumasok si Oliver. Dire-diretso siyang lumapit sa akin. Halata sa mukha niya, bad trip siya. Prince, para kang tanga. Bakit hindi mo sinasagot yung chat ko at tawag ko, ha? Sabi niya. Matigas yung boses niya. May halong inis. Tahimik ako sandali tapos nagsalita ako. Pre, sobrang busy ko now. Sagot ko. Busy? Gago, ilang beses na kita tinatawagan. Kahit reply wala. Sabi niya. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Tapos nagsalita ulit siya. May problema ka ba sa akin? Tanong niya. Napatingin ako sa kanya. Kung alam mo lang, ikaw ang problema. Wala, sagot ko. Wala. Bakit ganito ka? Natawa siya pero halatang hindi siya masaya. Tahimik ulit ako. Hindi ko kaya sabihin. Hindi ko kayang sabihin na nasasaktan ako dahil sa kanya. Tapos nagsalita ulit siya. Pre, kung may problema ka, sabihin mo. Magkaibigan tayo, 'di ba? Sabi niya. Oo, magkaibigan tayo. Yun lang naman ako para sa'yo. Kaibigan lang. Okay lang ako, sagot ko. Hindi ka okay, hindi ka ganito dati. Sabi niya, tapos nakita ko na namumula na yung mukha niya. Para na siyang maiiyak. Nagulat na lang ako sa sunod na ginawa niya. Bigla na lang niya akong niyakap. Mahigpit. Sobrang higpit na yakap. Parang ayaw niya akong pakawalan. Napatigil ako. Hindi ako nakagalaw. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ramdam ko yung yakap niya. Yung init ng katawan niya. Tapos nagsalita siya. Mahina na yung boses niya. Hindi na galit. Sabihin mo sa akin. Ano bang problema mo? Mababaliw na ako kakaisip kung bakit mo ako iniiwasan. Kung may nagawa ba akong mali? Sabi niya, tapos umiyak na siya. Napapikit ako. Parang may kumirot sa dibdib ko. Bakit niya ako niyayakap? Bakit sinasabi niyang mababaliw na siya kakaisip? Bakit ganito siya? Bakit ganito siya kumilos ngayon? Bakit parang mas naguguluhan lang ako? Pareho ba kami ng nararamdaman? Imposible. Napaka-imposible.
Tinutulak ko siya sa pagyakap niya pero ayaw niya ako bitawan. Mahigpit pa rin ang hawak niya sa braso ko. Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Prince, please, magsalita ka. Anong problema? Pabulong na sabi niya. Humahagulgol na siya sa iyak. Hindi ko na kinaya yung nararamdaman ko at tuluyan na akong nagsalita. Ikaw ang problema ko, sabi ko. Tapos tinulak ko siya ng buong puwersa para mabitawan niya ako. Anong ginawa ko sa'yo? Tanong niya. Naguguluhan na rin siya. Tapos tuloy ang luha na tumutulo sa mata niya. Mahal kita. Ikaw yung problema ko. Problema ko yung nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko kayang kaibigan mo lang ako. Sabi ko tapos umiyak na rin ako. Tumahimik siya. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Alam ko mali yung nararamdaman ko. Alam ko na kaibigan lang ang tingin mo sa akin, pero pare, mahal kita. Mahal kita, Oliver. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hindi ako makagalaw. Parang naka-freeze yung buong katawan ko. Tapos hinawakan niya yung mukha ko. Mainit yung kamay niya. Dahan-dahan niyang pinunasan yung luha ko. Prince! Bulong niya. Hindi ko na kayang tumingin sa mata niya. Inangat niya ang ulo ko tapos hinalikan niya ang labi ko. Parang tumigil yung mundo. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari. Totoo ba to? Si Oliver, hinahalikan ako? Yung labi niya, nakadikit sa labi ko. Hindi namin alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. Pero isang bagay lang ang sigurado. Hindi na babalik sa dati ang lahat. Nabitin ba kayo sa kwento ni Prince at Oliver? Ako din, sobrang nabitin. Gusto ko malaman ang susunod. Kayo rin ba? Kung gusto ninyo ng part 2, comment part 2. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.